Halika't sabay natin panoorin ang isang South Korean fantasy comedy film mula noong 2015 na pinamagatang Wonderful Nightmare. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang batang babae na nagngangalang Yeonwoo, ang nagsasalaysay ng naging kapalaran niya noong siya ay bata pa. Ipinahayag niya na ang kanyang ama ay namatay noong siya ay sanggol pa lamang at di nagtagal sumunod naman ng kanyang ina. Dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang asawa, naiwan mag-isa si Yeonwoo ngunit nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya aasa sa kahit na sino at magiging matagumpay na tao. Sa susunod na eksena, dito sa kasalukuyan kung saan nagawa ni Yeonwoo na tuparin ang kanyang pangako, at naging matagumpay na abogado. Kumikita siya ng 6 digits taon-taon at may kumpiyansa na harapin ang anumang kritikal na kaso. Isang araw, nilapitan siya ng chairman ng isang mayamang kumpanya na HK Group, dahil ang anak ng chairman ay nanakit kamakailan ng isang babae, at ngayon ay gusto niyang ipagtanggol siya ni Yeonwoo. Kahit na alam ni Yeonwoo na nagkasala ang bata, tinanggap pa din niya ang kaso dahil nangako sila ng malaking halaga. Sa panahon ng paglilitis ay binyantaan niya ang magulang ng biktima na sisiraan niya ang kanilang anak kapag hindi sila sumuko. Nang marinig ito, natakot ang magulang at kalaunan ay ibinasura nila ang kaso matapos nilang mapagtanto na wala silang pera upang ipagpatuloy ito. Matapos yun, humanga sa kanya ang chairman at inatasan si Yeonwoo ng isa pang gawain, hiniling sa kanya na alisin ang mga slum mula sa isang malapit na area, para makapagpatayo siya ng ilang commercial apartments doon. Bago pa makasagot si Yeonwoo, inalok niya ito ng isang mamahaling BMW at isang platinum card. Nang marinig ito ni Yeonwoo ay agad niyang tinanggap ang trabaho. Mamaya, dumating si Yeonwoo sa kanyang marangyang apartment kung saan siya nakatira mag-isa. Dito natin makikita na siya ay gumawa ng isang kapalaran mula sa kanyang trabaho. Ilang sandali pa ay dinala niya ang kanyang bagong sasakyan at tumungo sa lugar kung saan niya iniingatan ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pagbabalik habang nagmamaneho siya ng napakabilis, may biglang sumulpot na pusa sa kanyang harapan. Mapanganib niyang iniliko agad ang sasakyan at dahil dito tumama sa mga reha sa gilid ng kalsada. Sa susunod na eksena, nang magising si Yeonwoo ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa langit. Nalilitong tumungo siya kaagad sa receptionist at ipinakita ang kanyang birth card. Nang i-check ang kanyang record, nalaman ng receptionist na may pagkakamali dahil si Yeonwoo ay nakatakdang mamatay sa taong 2054. Iniulat niya ang pagkakamali sa direktor ng langit na si Mr. Kim, at ang direktor ay humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Pagkatapos ay inalok niya kay Yeonwoo ang buhay ng isang housewife na nagngangalang Kang, hanggang sa maituwid niya ang record, kaagad na hindi sumang-ayon si Yeonwoo na mamuhay bilang isang housewife. Ngunit nang sabihin ng direktor na ito lang ang paraan para makabalik siya sa lupa, nag-atubili siyang sumang-ayon, at kasunod nito, nagising si Yeonwoo sa isang kakaibang apartment, na tila nasa middle class na pamilya. Mabilis siyang bumangon at tumingin sa salamin, ngunit nagsimulang sumigaw pagkatapos makita ang kanyang hitsura. Pagkatapos ay dumating doon ang kanyang asawa, na si Sung Hwan, ngunit lalo pa itong sumigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yeonwoo ay nagsaliksik sa ilang mga larawan ng kanyang kasal kasama si Sung Hwan, napagtanto na naroon siya upang palitan si Kang. Sa kanyang pagkadismaya ay nalaman din niya na ang mag-asawa ay may 2 anak na isang teenager na anak na babae, na si Hanul, at ang nakababatang kapatid na lalaki na si Haru. Pagkatapos ay lumapit ang maliit na bata kay Yeonwoo at hiniling na ihatid siya nito sa istasyon ng bus, upang siya ay makapasok sa paaralan. Kahit na nag-aalangan si Yeonwoo ay obligado pa din siya na ihatid ang kanyang anak. Pagkatapos niya may hatid doon at makasakay ay agad na bumalik siya para umuwi, ngunit sa sandaling iyon ay nilapitan siya ng mga kaibigan ni Kang. Pagkatapos ay pilit nilang dinadala siya sa isang part-time job ngunit walang ideya si Yeonwoo kung paano magtrabaho. Dito nalaman niya ang kasalukuyang pamilya ni Yeonwoo ay naghihirap sa pananalapi. Maya-maya, ang mga babae ay nagtungo sa isang restaurant at nagsimulang magkwentuhan. Doon nila pinaalalahanan si Yeonwoo tungkol sa kung paano siya ikinasal kay Sung Hwan sa edad na 18. Na ikinagulat ito ni Yeonwoo at nagsimula siyang hindi mapalagay. Agad siyang nagtungo sa banyo, at doon ay biglang lumabas si Mr. Kim, na nagbabala sa kanya na huwag baguhin ang buhay ni Kang. Sa halip ay iminumungkahi niyang mag-adjust siya sa kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Nauumay siya sa sitwasyon ng buhay niya ngayon kaya nagpa siya si Yeonwoo na mamuhay sa marangyang paraan, at tumungo sa supermarket. Doon ay naggrocery siya ng ilang mamahaling pagkain ngunit nang babayaran na niya, ang kanyang card ay umabot sa limitasyon nito. At sa gabi, si Sung Hwan ay lumapit kay Yeonwoo at sinubukang makipagmomol sa kanya. Ngunit ang babae ay nagalit at sinimulan siyang akusahan na nagpakasal sa isang minor de edad na babae at pinilit siyang magkaanak. Dito nagsimula siyang magsalita na parang abogado at natigilan si Sung Hwan. Pagkatapos ng mga sinabi ay nagpasya siyang matulog mag-isa at tumungo sa sala.
Kinabukasan ay nagpunta si Yeonwoo sa kanyang apartment at kinuha ang platinum card na niregalo sa kanya ng chairman ng HK Group. Pagkatapos ay tumungo siya sa isang designer shop ng damit at bumibili ng mamahaling damit para sa kanyang sarili, at ng oras na para sa pagbabayad, ang pangalan ni Kang ay lumabas sa card sa halip na sa kanya at maging ang mga pirma ay hindi tumutugma bilang resulta ang cashier ay nagsimulang magduda kay Yeonwoo, ngunit sa kabila nito ay hinayaan niya siya. Sa susunod na eksena, umuwi si Songhwan mula sa trabaho at nilapitan si Yeonwoo noong una ay inamin niya ang pagkakamali niya dahil pinakasalan niya siya noong minor de edad pa siya. Ngunit pagkatapos ay galit na isiniwalat na si Yeonwoo ang pumilit para gawin ito. Pumasok siya sa kwarto at laking gulat niya nang makita ang mamahaling damit na binili ni Yeonwoo. Labis niyang ikinagalit ito at sinubukan niyang komprontahin siya tungkol dito. Ngunit kaagad ding dumating ang ilang mga pulis at dinala siya sa police station. Inakusahan ng mga opisyal si Yeonwoo ng pagnanakaw ng platinum card. Ngunit ang kanyang asawa ay nanindigan para sa kanya at nagsimulang magpaliwanag sa iba't ibang seksyon ng batas tulad ng isang abogado. Dahil si Songhwan pala ay nag-aral sa parehong school ni Yeonwoo, ngunit dahil sa mga problema sa financial kaya kinailangang mag-drop out sa kalagitnaan. Pagkatapos ay naghinala Songhwan na maaring ang kanyang best friend na si Kang ang naglagay ng kanyang card sa bag, matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang problema sa financial. Samantala, ang mga opisyal ay hindi pa rin kumbinsido sa teorya, ngunit dahil wala silang katibayan, napilitan silang palayain na lang. Nagtanong si Songhwan sa kanyang asawa kung may ibang karelasyon ba ito, ngunit ang babae ay itinanggi ito, na nakakagulat na pinaniwalaan niya agad siya. At hinimas ang kanyang ulo bago umalis, na ikinagulat niya dahil walang sino man ang humaplos sa kanya. Kaya hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya, at biglang lumitaw si Mr. Kim. Pinarusahan siya dahil halos sirain niya ang isang masayang pagsasama ng pamilya sa loob lamang ng 2 araw. Bago umalis binalaan siya nito na panatilihin maayos ang relasyon sa kanyang pamilya o kung hindi, ay babalikan siya nito. Sa susunod na eksena, pinakiusapan ni Songhwan si Yeonwoo na sumama sa kanya sa party ng district office, sa una ay nag-aalangan si Yeonwoo. Ngunit bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Mr. Kim, kaya agad itong pumayag. Mamaya sa party, si Yeonwoo ay nagbihis ng elegante tulad ng dati sa kanyang nakaraang buhay, at nakita niya si Songhwan na namangha. Sa lalong madaling panahon, ipinakilala siya nito sa punong opisyal ng distrito at ang tatlo ay nag-uusap sa maikling usapan at naramdaman ni Songhwan na ito ang pagkakataon niya. Kaya sinimulan ni Songhwan banggitin ang kanyang plano na magtayo ng isang barrier sa paligid ng subway ngunit sa sandaling yun ay pinutol ng kanyang boss na si Choi. Ang pag-uusap at tinanggihan ng plano sa halip ay iminumungkahi niyang ayusin na lang ang daanan dahil mas makakatipid ito. Sa dinner nila, nalalayan ni Yeonwoo ang kanyang asawa at sinubukang kumbinsihin ang opisyal ng distrito na dapat magtayo ng barrier wall. Sinabi niya na mas kailangan ito ng mga karaniwang tao, dahil ang pagsasaayos ng daanan ay magiging kalabisan dahil nasa mabuting kondisyon na ito. Kaya nakaramdam ng galit at kinausap sila ni Choi pagkatapos ng dinner, doon ay pinagtatawanan niya si Songhwan. Dahil dinala niya ang kanyang asawa para ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi ito sinagot ni Songhwan, ngunit nang tawagin ni Choi ang kanyang asawa na isang bitch, dito siya hindi nakapagpigil at sinuntok ito ng malakas sa kanyang mukha. Kasunod nito, nagtungo ang dalawa sa isang bar para magpalipas ng sama ng loob, kaya si Songhwan ay umiinom ng napakaraming alak at naging emosyonal, na binanggit niya na kaya niyang tiisin ang kahit na ano. Ngunit hindi ang insultuhin ang kanyang asawa at binanggit din niya na gagawin ng lahat upang mapanatiling masaya at maayos ang kanilang pamilya anuman ang kanilang sitwasyon sa financial, kaya humanga si Yeonwoo at ang kanyang opinyon kay Songhwan ay nagsimulang magbago. Mamaya sa gabi, ang mag-asawa ay umuwi na at si Haru ay natulog kasama si Yeonwoo habang nakayakap sa kanya ng mahigpit, at hindi din nakatiis si Yeonwoo kaya niyakap ang bata pabalik. Kinaumagahan, humingi ng baon si Hanul sa kanyang ina na nagsasabing kailangan niya ito para sa school. Kaya agad na pumayag si Yeonwoo ngunit humingi ng isang kondisyon na dapat tiklupan ng batang babae ang lahat ng mga shopping bag. Nang marinig ito ni Hanul ay nainis ito at umalis na ng bahay. Ngunit dahil kailangan niya ang pera, kaya ginawa niya ito kinabukasan dala ang mga nakatuping bag na nakumbinsi siya. Kaya binigyan na niya ng malaking halaga ng pocket money. Pagkaraan ng ilang sandali, sinama si Hanul ng kanyang boyfriend na si Kyung sa kanilang bahay habang nasa labas ang kanyang mga magulang, at nagsimulang lumapit si Kyung kay Hanul ngunit ang babae ay umiiwas dahil hindi siya comfortable. Sa sandaling yun, napansin ni Hanul ang cellphone camera at nakita rin ang kaibigan ni Kyung na nagre-record, dahil dito natakot at tumakbo siya palayo doon. Ngunit hinila ni Kyung ang kanyang buhok para pigilan siya. Sa susunod na eksena, ang nadurog na si Hanul ay umuwi ng maaga at sinara agad ang pinto na ikinagulat ni Yeonwoo dahil sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ng kanyang anak at nang pumasok siya sa silid upang kamustahin siya.
laking gulat niya nang makita ang mga pasa sa mukha ni Hanul na ipinag-aalala niya at nakikiusap siya sa kanyang anak na sabihin kung ano ang nangyari at sa wakas ay isiniwalat ni Hanul ang lahat. Nagulat siya sa mga narinig, ngunit pinapagaan niya na lang muna ang loob ng kanyang anak. Kinabukasan, dinala ni Yeonwoo si Hanul sa opisina ng prinsipal, kung saan andan si Kyung at ang kanyang abogado. Ginamit ni Yeonwoo ang kanyang knowledge sa batas at sinimulan ipinaliwanag ang tungkol sa magiging parusa ng nagawa ni Kyung na dapat niyang harapin, pero hindi man lang ipinagtanggol si Kyung ng kanyang abogado at sinabi na lang niya kay Yeonwoo na aregluhin na lang at babayaran nila ang danyos para matapos lang ito at hindi na hamaba pa. Nang marinig ito ni Yeonwoo ay agad na nagpunta sa CR at umiiyak dahil naalala niya ang lahat ng mga korap na kaso na hinahawakan niya noong siya ay abogado pa, at dito natin nakikilala si Yeonwoo na ganitong kaso din ang ipinanalo niya sa simula ng pelikula. Samantala, hinahanap siya ni Hanul at nagmumungkahi na i-dismiss na lang nila ang kaso dahil wala din naman silang pera para ipagpatuloy ito. Gayunpaman, si Yeonwoo ay naging matibay para manalo sa kaso kaya hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at bumalik sa silid ng principal. Doon sinubukan ulit ng tusong abogado na manipulahin si Yeonwoo sa pamamagitan ng pagbanggit na hindi maaapektuhan si Kyung sa pangyayari dahil malapit na siyang mag-abroad. Gayunpaman, kinuha ni Yeonwoo ang kanyang cellphone at ibinunyag niya na nai-record niya ang lahat ng pag-uusap nila. Pagkatapos ay iginiit niya na dadalhin niya ang kaso sa korte at sisirain ang imahe ni Kyung pati na rin ang kanyang karera, na ikinagalit ni Kyung at sinimulan niyang pagsalitaan ng masama si Yeonwoo. Sa sandaling yun, agad niyang pinabagsak sa lupa ang binata at pinilit siyang humingi ng tawad sa kanyang anak. Samantala, ikinabigla ito ni Hanul at ipinagmamalaki niya na makita ang kanyang ina na lumalaban para sa kanya. Kasunod nito, sinimulan ni Yeonwoo ang lahat ng gawaing bahay at nasiyahan sa kanyang oras kasama ang mga bata. Isang araw, biglang sumulpot si Mr. Kim sa kanyang harapan at ipinahayag na siya ay mamamatay sa loob ng 1 linggo. Nakiusap si Yeonwoo kay Mr. Kim na huwag patayin ang ina ng mga bata dahil may iwan silang walang ina. Ngunit sinabi sa kanya ni Mr. Kim na wala siyang magagawa tungkol dito. Sa susunod na eksena, habang pauwi si Haru kasama ang kanyang ina galing sa paaralan, bigla siyang nawalan ng malay. Pagkarating nila sa hospital, inaalam nila ang kalagayan ng bata. Naalala ni Yeonwoo na ang kanyang ina ay may parehong mga sintomas at napagtanto na minana ito ni Haru sa kanya. Kinabukasan, habang hinihintay ni Songhwan at Yeonwoo ang resulta ng operasyon ng kanilang anak, biglang dumating si Mr. Kim doon at dinala si Yeonwoo sa labas. Doon ay ipinaalam niya sa kanya na dumating na ang araw ng kanyang kamatayan at malapit na siyang mamamatay sa isang car accident. Pagkatapos ay pinapapasok si Yeonwoo sa loob ng sasakyan. Ngunit hiniling ni Yeonwoo na nais niya makita muna sa huling pagkakataon ng kanyang pamilya bago siya tuluyang mawala. Pero tumanggi si Mr. Kim na pagbigyan ang kanyang hiling, ngunit matapos ipilit ni Yeonwoo, wala na siyang choice kundi pumayag. Bago maubusan ng oras si Yeonwoo, nagmadali ito sa hospital ward at nakasalubong niya si Hanul at agad niyang niyakap ito ng mahigpit at pinayuhan na tuparin niya ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos ay pumasok naman siya sa silid ni Haru habang umiiyak, sinabi sa kanya na pupunta siya sa malayo. Pagkarinig nito, naging emosyonal din ang bata at pinakiusapan ng kanyang ina na bumalik kaagad, hindi na ito sinagot ni Yeonwoo at lumabas na lamang siya. Sa wakas ay nakasalubong niya si Songhwan at pinakiusapan niya ito na alagaan mabuti ang mga bata, pagkatapos ay naglakad na siya palayo at nawala na. Sa susunod na eksena, nagising si Yeonwoo mula sa matagal na pagkawala ng malay at nagmadaling pumunta sa ospital kung saan na-admit si Haru, ngunit hindi niya nakita si Haru doon. Wala din sa apartment nila at pati na sa school bus, pagkaraan ng 1 buwan, kung saan nagpasya si Yeonwoo na lumipat mula sa kanyang apartment at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang siya ay naroroon ay nakita niya ang isang lumang libro at sinimulan itong basahin. Sa lalong madaling panahon nakita niya ang isang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang ina. At nang tingnan ito ng buo, nakita niyang naroroon din ang kanyang ama, na ikinagulat niya dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang kanyang ama ay kamukhang-kamukha ni Mr. Kim. Pagkatapos ng paghahayag na ginawa ni Yeonwoo, naisip niya na bumisita sa New Zealand dahil ito ang lugar kung saan namatay ang kanyang ama. Kinabukasan, habang hinahanap ni Yeonwoo ang kanyang upuan sa loob ng eroplano, ay agad niyang napansin si Songhwan at ang mga bata. Naging emosyonal siya pero nagpasya siyang huwag ipaalam ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Sa halip ay tinanong niya si Haru tungkol sa kung bakit sila pupunta sa New Zealand, at ang bata ay sumagot na ang kanyang ina ay namatay, 1 buwan na ang nakalipas, kaya sila magbabakasyon upang gumaan kahit papaano ang loob nila. Ang pelikula ay nagtatapos habang ipinahayag ni Yeonwoo kay Songhwan na pupunta siya ng New Zealand para bisitahin ang kanyang ama.